tayo. Ano yung pakpak? Mike, baka yung mga kaluluwa sumama sa atin hanggang bahay. Kaya naman pala ang daming multo sa 7-Eleven. Dahil lahat ng nagkagaling sa burol, nagpapagpag doon. Mga minamahal na kaibigan, kahit magpagpag kayo, pag oras mo na, Ako nga pumunta ako ng Europe, nag-show ako sa Italy. Ang tagtag ng eroplano, naka-business class pa ako noon, pero na-realize ko, yung tagtag sa economy at business class, isa lang. Dahil isang eroplano lang kami, Diyos ko, nung una, wala akong katabi. Pagtingin ko may katabi na ako, yung kaluluwa ko, humiwalay na sa katawan ko. Tapos yung matanda, nakatabi ko, sa sobrang takot, lahat ng santo tinawag niya na. Seminarista ko dati, kabisado ko lahat ng mga santo. May mga narinig akong pangalan na ngayon ko lang narinig. Siguro yung matanda, sa sobrang takot, gumawa na ng sarili niyang santo. Inunahan na si Pope Francis. Ako naman nag-hallucinate na ako kung ano-ano na naririnig ko. Para sabi na stewardess, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong lipad 5G12349. Kasalukuyan po nagkakaproblema ang eroplano. Para po sa mga mayayaman, ang inyong life vest ay nasa ilalim ng inyong mga upuan. Para naman po sa mga mahihirap, sumunod po kayo sa akin. Aba, Ginoong Maria, kadasal ka na lang. So anong point ni Michelangelo? Tanungin niyo mo ano? Be happy. The best gift of a good education is to be happy in life. Nakakalungkot yung ibang graduates, pag tinignan mo, parang miserable buhay. Friend, ano ba problema mo? Alam nyo, ngingiti kayo pag nagigising. Tanungin nyo ako bakit? Dalawa lang. Una, hindi naman utang na loob ng Diyos na ginising ka. Utang na loob natin yun sa Kanya. At tandaan nyo, wala kayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman kayo kagwahan at kagwapuhan. Tulong nyo na lang sa sarili nyo yan. Kasi imagine nyo, pangit na kayo, masama pa ugali nyo, nakasimangot pa kayo, magpatukhang ka na. At siguraduhin mo, lumaban ka. Nang mabuwas-buwasan yung mga buwisit sa mundong to. So, tatlong bagay lang ang iiwan ko sa inyo. Una, focus. Pakiulit nga. Yan ang kulang sa maraming Pilipino, lalo sa mga kabataan. Wala sa focus. Gagraduate na, di pa alam ang gagawin sa buhay. Ano yun? Hintayin mo 95 ka. Ako, bata pa lang ako, ganyan pa lang ako kalaki. Alam ko na kung saan ako pupunta. Bakit? Because I know myself. So that's the secret of focus. If you want to focus on something beautiful in the future, you should know yourself. Sabi ni Socrates, know thyself. Ang problema sa mga kabataan, mas alam niyo pa ang buhay namin mga artista kaysa sarili niyong buhay. Mas kilala niyo kung sinong boyfriend nito, sino nagkahiwalay. Hoy, tanungin mo sarili mo, kilala mo pa sarili mo. Kaya kita niyo pa nag-a-apply kayo, sabi ng HR, tell me something about yourself. Sabi naman ng team, hindi mo kilala sarili mo. Hindi mo alam kung saan ka magaling. My dear friends, if you want to succeed in life, you should learn to focus. Yan ang kulang sa maraming Pilipino. Ang mga Pilipino kahit hindi nagdodroga, addict. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Mukhang pusher, di ba? Hindi siya nagdodroga, mukhang nagtutulak ng droga. Di ba? Ano bang itsura ng mga addict? Hindi nyo makausap ng tama yan. Sa 10 sinabi nyo, paulit nyo, 11 mali. Ang mga Pilipino, parang addict. Dito ka lang nakakita ng mga tao pag may baha, lumalangoy. Nagbaha sa Japan, Australia, lahat nag-iiyakan. Dito pag may baha, lahat naglalanguyan. Dito ka lang nakakita ng mga taong pag may naumpok at nadulas, pinagtatawanan pa natin. Pag may naumpok-pok, habulin mo, masakit! Halika, yung pok kita na maramdaman mo, buisit ka. Di ba mag-aminan tayo? Hindi na kailangan itanong, tinatanong pa. Mga estudyante ko, itago natin ang paaralan sa pangalang De La Salle University, Manila. Lasal na yan, ha? Anong sabi ko? Get one on a sheet of paper. May exam tayo. May magtataas pa rin ng kamay. Sir, 1 whole? Oo, 1 whole Manila paper. Back to back ang exam mo, buisit ka. Times New Roman font 10 hanggang mamatay ka. Malalaman mo pag sumasakay ng jeep, opus Pilipino. May sumisigaw. Oo, kubaw. Alis na kubaw. May lalapit. Manong kubaw? Hindi, tugi ka raw. Sama ka? Back and forth tayo hanggang mamatay tayong dalawa sa pagod. Di ba mag-aminan tayo, namimili kayo ng speakers. Pag hindi nyo gusto yung speaker na nagsasalita, labas kayo ng labas, ihi kayo ng ihi, dahil nyo pa may balisaw-saw at tanggap ng labada.
Di ba mag-aminan tayo, pag kayo nagsisimba, namimili kayo ng paring sisimbahan. Pag hindi nyo trip yung pare, hindi ka naman nakikinig sa misa. Paikot-ikot ang ulo mo, lahat napapansin mo, walang electric fan, masagang salamin, o may gagamba, o ang pangit ng pare. Parang yung kapitbahay namin, hindi makapagtapos-tapos mag-rosaryo, kasi pag nag-rosaryo, lahat napapansin niya. Sabi niya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Aba, Ginoong Maria, pakisalangan pintuan. Aba, Ginoong Maria, anak ang bintana, nakabukas umuulan. Aba, ayan ang plancha, nakasaksak. Aba, ayan ang timba, madulas ang lola mo. Kaya sabi niya mag-rosaryo, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng pinto. Ang Panginoong Diyos ay sumasa bintana. Bukod kang pinagpala sa babaeng plancha, pinagpala ka naman yung anak na timba. Ayan kung anong nasabi. Dahil wala sa... At ang kawalan ng focus, hindi lang yan sa mga estudyante. Kahit mga magulang. Tatanungin yung nanay, yung anak, anong gusto mong aralin? Gusto ko maging architect. Wag na, mag-nurse ka na lang. Malaki kitaan ng nurse ngayon. Eh kung kayo rin yung masusunod, kayo na mag-aral. Parang yung isang nanay, kausap yung anak, iangkatid niya sa school. Papasok na yung anak. Sabi sa anak, anak, mag-aral kang mabuti. Nakaatang sa balikat mo ang responsibilidad pagdating ng panahon. Ikaw ang mag-aalaga sa amin pag may sakit na kami ng tatay mo. Ikaw ang magpapaaral sa mga kapatid mo. Alam niyo ba yung kausap niya? Kinder. Nakagamin yung bata. Hala, di ko nga mag-bot bag ko. Responsibilidad agad. Ay, patapusin niyo muna. Hindi mo kinder yung kausap. Alam mo yung kausap college na anak. Ikaw ganin yung bata, di ko nga mag-bot bag ko. Mga minamahal na mga magulang, kausapin ko lang mga magulang niya na. Tas kayo naman. Salamat po sa pagpupunyagi ninyo sa pag-aaral ng mga anak nyo. Pero tayong mga magulang, huwag nating ipilit yung responsibilidad na alagaan nila tayo. Kasi masasaktan lang kayo. Hayaan yung magkusa sila. Kasi hindi nyo makikita kung napalaki nyo ng tama to at maayos ang nakuhang asawa nito. Inilalayo ko na ho kayo sa sama ng loob kasi naririnig kong usapan, sama loob ko sa anak ko, hindi ako inalagaan, huwag kayo mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ang karma ho ngayon, digital. Mga anak, huwag nyo ipagpapalit ang magulang nyo sa syota. Ang syota napapalitan, magulang isa lang. Kakatawa itong mga kabataan to, tawagan sa mga syota, baby, ang lalaki nyo na. May narinig ako, nagtatawagan, baby, hala, magtingin ko yung lalaki. Ang tangkad, baluga, buti na lang ngumiti, hindi mapupunggo eh. Ang pagkaitim niya, pantay, yung talagang pag-Ash Wednesday, hindi na tumatayo. Father, okay na po ako. Kung mag-Ash Wednesday yan, chok ang gamit. Anong punto ni Michelangelo? Mga pinamahal na mag-aaral. Tandaan nyo, bago kayo makapagtapos, grabe ang hirap ng magulang nyo sa inyo. Huwag nyo namang sayangin yung pagpupunyagi nila. Isa lang ang magulang. Ang asawa pwedeng palitan. Sana, ngayon kayo humuhulman na ng sarili niyong buhay, huwag niyong kakalimutan yung tumulong sa inyo. Kaya kung busit na busit ako, pag nakakarinig ako ng self-made person, meron bang self-made? There's no such thing. I can even debate with anyone. Tell me, how can you say a person is self-made? Bakit ang pinanganak mo sarili mo? Binunot mo sarili mo? Kailangan mo ng OB-kaini para bunutin ka, lintik ka. Tapos self-made ka bigla. Wala ka bang teacher na nagturo sa'yo? Wala ka bang kaibigan na umalalay sa'yo? Wala ka bang magulang? Wala ka bang Diyos? For you to say that you are a self-made? My dear friends, there's no such thing. Whether you like it or not, makakarating tayo sa isang lugar sa tulong una ng Diyos at ng mga naniniwala sa atin. Si Michelangelo, naabot ko, meron ako ngayon dahil sa tulong ng maraming tao. All my life, I have been a scholar by the late Senator Edgardo Angara, the father of Sonny Angara, who is a sitting senator now. Sinong tumulong sa akin maging artista? Si Mike Enriquez, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Sino pa yung mga boss ko na nag-train sa akin to be a good public servant? Si Bayani Fernando, ang former MMD. I was so blessed to be trained by these great people.
That is why I will not say I'm a self-made, but rather I'm a product of the goodness and love of others. My dear young people, you're graduating now because you're a product of the goodness of your parents, of your teachers, of the people who help you. Focus. Second, gratitude. Can you please repeat? If you want to succeed, have an attitude of gratitude. Huwag kayong mayabang. Huwag kayong magmalaki. Sasabihin nyo, magaling kayo, may mas magaling sa inyo. Sabihin nyo, pogi kayo, maganda kayo, may mas pogi, mas maganda sa inyo. Sasabihin nyo, mayaman kayo, may mas mayaman at mas makapangyarihan sa inyo. Be humble. Because humility is always a product of gratitude. May nagtanong sa akin kahapon, naglalakad ako sa mall. Kasi ang pangit naman kung gumagapang ako, di ang dumi-dumi ko. So may lumapit sa akin, ikaw ba si Michelangelo, yung nagbabiral lagi sa TikTok, saka sa Facebook? Opo, bakit po? Akala ko kasi sasaksakin na ako, yung tanong kasi niya, parang may malit ka lang pala sa personal. Eh di wow! Hindi ikaw na matangkad. Sabi niya, pwede ba magtanong? Opo, bakit maraming taong malulungkot? Tanungin niyo ako bakit? Kasi ito yung mga taong walang ginawa, kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. My dear friends, if you want to be happy, change your paradigm. The word paradigm came from the Greek term paradigma, which means pattern. Change your pattern of thinking. Ang problema sa mga Pilipino, lalo sa mga unaan, kaya hindi naaabot ang pangarap, binibilang nila yung mga bagay na wala sila. Wag, bilangin nyo yung meron kayo and you start from there. Where are you good at? Where is your best gift? The Lord has given you something. Huwag mong maliitin yun. Ang problema sa iyo kasi reklamador ka. Pag mainit, init. Pag malamig, ang lamig. Sana naging uod ka na lang. Yung uod walang nararamdaman. Pag ang ulang isda, nagre-reklamo ka. Isda na naman, hoy. Bago ka magreklamong isda na naman, ikaw ba naramdaman mo yung naramdaman ng isda nung pinrito siya? Magbalik kayo ng isda, ikaw ang iprito. At sabihin ng isda, tao na naman, mapapatay mo yung galunggong na yan. May umiiyak sa akin babae, sabi niya, sir, kababae kong tao, mukha kong lalaki. Bakit? Wala mo akong dibdib, kapatid. Kung babae ka at flat-chested ka, mapalad ka, sapagkat ang likod mo, dibdib mo ay iisa. Diba? Kahit umikot ang ulo mo, parang wala lang. Huwag ka lang maglalakad, paatras yan. At pagpayat kayo, ang swerte nyo, pag nagkasakit kayo, wala nang x-ray yan. Flashlight lang, may TV ka. 4 days ka na lang, dead ball ka na. Sabi niyo siguro, Michelangelo, madaling maging masaya kung kaya mo, walang problema. Who told you? I came from a broken family. Ang tatay ko hindi sumakabilang buhay, nasa kabilang bahay lang. Not just that, I was even a battered child. Nalito kasi ang tatay ko kung tao ba ako o hipon, kaya pang matalino yung joke, battered shrimp, ha? Binubugbog kami ng tatay ko nung maliliit pa kami. Pero anong ginawa ni Michelangelo? Ginamit ko yung masakit na karanasan ng aking nakaraan para maging matamis sa aking kinabukasan. My dear young people, huwag na huwag niyo sasabihin na kayo na ang pinakakawawa. Nakatoga nga kayo ngayon eh. You're blessed. Be grateful. Kaya naiinis ako sa mga taong maganda buhay, may pera, may bahay, may pamilya, tapos nakasimangot kayo. Yung meron kayo ngayon, dasal pa lang ng iba. Be grateful. And last but not the least, before I end, be humble. Saan man kayo makarating, huwag kayong yayabang. Bakit? Lahat ay hiram. Lahat ay sandali lang. Para kailan lang tinatawanan ko lang yung mga 40 years old. 41 na ako ngayon. Pag tinitingnan ko ang buhay ko, the Lord has been good to me. At the age of 24, I'm already a political strategist of the big names in politics. Ngayon, matulog na matulog sa Bulacan, si Michelangelo magko-congressman na. Sabi ni Governor, bagay maging congressman to. Mababa lang siya, dali natin siya sa mababang kapulungan. Sabi ni Governor, Mike, pag congressman ka na, ako gagawa ng upuan mo. Alam ko na, yung sa mga restaurant. Yung upuan ng mga bata. Pero alam nyo, pag iniisip ko, grabe, mukhang mananalo ata akong congressman. Pag iniisip ko, paano ko ba nagawa yun? Mabuti sa akin ng Diyos.
mabuti sa atin ng Diyos. So be humble. Huwag kayong yayabang. Kasi lahat ay hirap. Nung bago kong artista sa GMA, napansin ko hindi pa ako sikat nung 1 year pa lang. Pag nakikita ko ng mga tao sa mall ganito, ay, si ano to eh. Sino ka nga? 30 minutes, hindi nila masabi pangalan ko. Nung pangatlong taon ko sa GMA, nasa Pepito Manaloto na ako, pare ko, yung pare si Dingdong Dantes, ako yung kontrabida doon, Pamilya Roses, dami ko ng show. Mukhang sikat na ako. Pagdating ko sa Mega Mall, nagkagulo isang pamilya, ay, picture, artista to. Napapanood sa TV, picture. After magpa-picture, thank you po, Katonying. Ano Katonying? Kasi medyo hawig ko si Anthony Taberna. Hala ko naman sikat na ako, hindi pa pala ako kilala. Pero nung pang 5 taon na, medyo marami na akong show, naging endorser na ako ng Chooks to Go, ang mukha ko nasa potato corner na. Ngayon pag nakikita ko, si Michelangelo. Pero never kong inilagay sa isip ko na sikat ako. Kasi alam ko, dinala ako ng Diyos dito para gamitin ko to inspire people. Kaya tingnan nyo lahat ng content ko sa Facebook, hindi nyo ako nakikita sumasaya. Hindi nyo ako nakita nagti-TikTok o kaya, Pogi, you're always on. Hindi mo makita ganun. Hindi yun ang 40 ko. Kung 40 nyo, yun. So anong ginawa ko? Ginamit ko yung kasikatan ngayon to inspire people. My dear friends, inspire before you expire. Don't be afraid to commit mistakes. Si Kuya Michael, marami akong pagkakamali. But I always have a positive mindset. Kaya nga mistake, it means you miss a good thing. And retake, just don't repeat the same mistake. In this age of technology, be innovative. Innovation is key. Ito lang ang rule. You innovate or you evaporate. Up to you. Focus, gratitude, humility. Pag tinignan nyo, ito naman ang tinuro sa inyo ng Ama. Make your alma mater proud. Para saan man kayo daling sa mundo, pagtatak Ama, may focus, may gratitude, may humility. Sa bandang huli, education can only find its purpose and worth through a good person. At yun ang huwag niyong kakalimutan. Mabuting tao. Pakitapik na yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, kapatid, tandaan mo, mabuting tao ka, kahit hindi halata. Sabihin mo, kaya, huwag kang bibitaw sa kabutihan mo. Para yung sinabi ng nanay sa anak, bago mo magtapos, sabi ng nanay, anak, pwede na mag-SM ngayon at pwede nang isama mga bata, sumama ka sa akin. Pero dahil maliit ka ba, nag-grocery ang nanay mo, humawa ka lang sa palda ko. Huwag kang bibitaw sa palda ko at baka mawala ka. Sabi ng bata, hindi po ako bibitaw. Mangako ka! Sabi ng nanay, nangangako po ako na hindi ako bibitaw. Huwag kang bibitaw. Pag ikaw nawala ka, kukurutin pa kita. Sabi ng bata, nangangako po ako, hindi ako bibitaw sa palda nyo kahit anong mangyari. After 30 minutes, may announcement sa SM, tananan, nananawagan po kami sa magulang ng batang nawawala na may hawak na palda. Ayun. Kaya pala nagtataka yung nanay, malamig na, nakapanty na lang po siya. Dahil anong bilin sa bata? Wag! Kaya wag kayong bibitaw sa sarili niyo. Pag inaabutan kayo ng lungkot, ng takot na parang imposible, tandaan nyo, walang anak ang Diyos na hindi kayang gawin ang mga bagay pagkasama ang Diyos. It's not impossible, but rather, I'm possible. Congratulations and thank you, Lord. Give it up for Mr. Michelangelo Lobre.